Ang halimuyak ng mamahaling pabango at bagong lutong kape ang bumalot sa malawak na sala ng mansyon ng mga bastos. Mula sa matataas na bintanang salamin tanaw, ang perpektong inalagaang hardin na kumikinang sa ilalim ng umagang araw ng Maynila. Ang sahig na gawa sa Italianong marmol ay sumasalamin sa karangyaan ng bawat muebles. Dito sa loob ng isang eksklusibong subdibisyon, ang bawat detalye ay mahalaga. Ang bawat kilos ay sinusukat. Nakatayo sa gitna ng lahat si Mark, ang patriarch ng pamilya, isang matagumpay na negosyante na ang muka ay laging laman ng mga business magazine. Suot ang isang three-piece suit na tila hinulma sa kanyang katawan. Abala siya sa pag-aayos ng kanyang kurbata habang nakatingin sa salamin. Sa likod niya lumapit si Angela, ang kanyang mapapangasawa na parang isang pangitain ng perpeksyon. Ang kanyang sutlang bestida ay humahaplos sa kanyang balingkinitang katawan at ang kanyang ngiti ay kayang tumunaw kahit ng pinakamatigas na puso. "Hayaan mo ako, mahal." Malambing niyang bulong. Kinuha ng kanyang mga daliring may perpektong manicure ang kurbata ni Mark at inayos ito ng may kahusayan. Itinaas ni Mark ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Angela sa salamin. Pagod ang kanyang mga mata, dala ng walang katapusang paghahanda sa kasal, pero napapalitan ito ng kaligayahan sa tuwing nakikita niya ang babaeng ito. Siya ang magiging ilaw ng kanilang tahanan, ang ina na matagal nang kailangan ng kanyang anak. "Salamat," sabi ni Mark at hinalikan ito sa pisngi. "Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ang kasal na ito para na akong mababaliw." "Shh!" tugon ni Angela. Inilagay ang isang daliri sa labi ni Mark. "Ako ang bahala sa lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay sumipot at sabihing, 'I do.'" Magiging perpekto ang lahat. Sa isang sulok tahimik na nakaupo si Leo, ang 8 taong gulang na anak ni Mark. Maliit para sa kanyang edad, hawak niya ang kanyang sketchpad at lapis. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi gumuguhit. Nakatitig ito sa eksena sa pagitan ng kanyang ama at ni Angela. Nakikita niya ang nangiti sa mukha ng kanyang ama, isang nangiting matagal na niyang hindi nakikita mula nang pumanaw ang kanyang ina, si Isabel. Gusto niyang maging masaya para sa kanya. Ngunit sa tuwing titingin siya kay Angela, isang malamig na kaba ang gumagapang sa kanyang dibdib. "Aalis na ako. May huling meeting pa ako kasama ang mga organizer." Paalam ni Mark. Hinalikan niya ulit si Angela at ginulo ang buhok ni Leo. "Be a good boy for your tita Angela. Okay, champ?" "Yes, Daddy." Mahinang sagot ni Leo. Sa pagtalikod ni Mark at paglakad nito, palabas ng pinto, ang matamis na ngiti sa mukha ni Angela ay naglaho na parang bula. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng pagsinta ay naging kasing lamig ng yelo habang nakatitig kay Leo. Bahagya siyang lumapit sa patlang para hindi marinig ng kasambahay na si Grace na nag-aayos sa kabilang dulo ng sala. "Huwag kang gagawa ng kahit anong ikasisira ng araw ko maliwanag." Aniya sa isang tinig na halos pabulong, ngunit puno ng pagbabanta. "Isang pagkakamali lang, Leo. Isa lang." Napalunok si Leo at mabilis na tumango, ibinalik ang kanyang atensyon sa papel na blanko pa rin. Ang mga sumunod na oras ay impyerno para kay Leo. Si Angela, na abala sa pag-finalize ng seating plan para sa reception, ay nagmistulang isang general na naghahanda para sa giyera. Bawat tawag sa telepono ay may kasamang pangkakamot ng ulo. Bawat email ay sinusundan ng buntong hininga. Nakakalat sa malaking lamesang gawa sa mahogany ang mga sample ng tela, mga listahan ng pangalan at ang napakalaking layout ng grand ballroom ng hotel. Si Leo ay nanatili sa kanyang sulok, sinusubukang maging invisible. Ngunit ang uhaw ay hindi mapigilan. Dahan-dahan siyang tumayo para kumuha ng tubig sa kusina. Pagbalik niya, nakita niyang si Angela ay may kausap sa telepono, puno ng iritasyon ng boses
habang ang isang kamay nito ay nakahawak sa isang plorera para ayusin ang mga bulaklak sa gitna ng mesa. Hindi. Sinabi ko na sa inyo, ayokong magkatabi. Sa iisang lamesa ang mga Villafuente at ang mga De Leon. Hindi niyo ba alam ang history nila? Sigaw ni Angela sa telepono. Sa paggalaw niya, muntik nang matabig ng kanyang siko ang baso ng tubig na nasa gilid ng mesa. Nakita ito ni Leo. Sa isang mabilis na kilos, nadala ng kagustuhang tumulong, lumapit siya para ilayo ang baso. Ngunit sa kanyang pagmamadali, ang kanyang maliit na kamay ay sumagi sa baso. Crash! Ang tubig ay kumalat sa isang bahagi ng seating plan. Binabasa ang mga pangalang nakasulat sa mamahaling papel gamit ang eleganteng calligraphy. Ang tinta ay nagsimulang magkalat na parang itim na dugong gumagapang. Natigil ang lahat. Ibinalibag ni Angela ang telepono. Ang katahimikan sa sala ay nakakabingi. Dahan-dahan ibinaba ni Angela ang kanyang tingin mula sa basang papel patungo sa nanginginig na si Leo. Si Grace na narinig ang kalabog ay sumilip mula sa kusina at agad na nakita ang tensyon. Ano? Ano ang ginawa mo? Kalmadong tanong ni Angela, ngunit ang kalmadong yon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. So sorry po, Tita Angela. Tututulungan ko lang po sana kayo. Nauutal na, sabi ni Leo. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Nagpakawala si Angela ng isang tawa na walang bahid ng saya. Tulungan ito ba ang tulong, Leo? Sinisira mo ang pinaghirapan ko ng 1 linggo. Aksidente lang po, ma'am. Sabat ni Grace, sinusubukang mamagitan. Bata lang po. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Angela kay Grace. Bumalik ka sa kusina, hindi kita kailangan dito. Nang makalayo na si Grace, hinawakan ni Angela ang braso ni Leo. Ang pagkakahawak niya ay mahigpit, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng bata. Hindi na siya nag-abalang magpanggap. Ang mukha ng demonyo ay lumabas na. Halika. Anya hila-hila si Leo palayo sa sala patungo sa isang pasilyo sa likod ng kusina. Huminto sila sa harap ng isang mabigat na pintong gawa sa kahoy. Ang bodega. Dahil gusto mong tumulong, bibigyan kita ng pagkakataong mag-isip kung paano ka talaga makakatulong. Sabi ni Angela, binubuksan ng pinto. Isang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa kanila. Madilim sa loob, walang bintana. Ang pinakamalaking tulong na magagawa mo ay ang manahimik at huwag maging pabigat. Itinulak niya si Leo sa loob. Napasubsob ang bata sa malamig na sementadong sahig. Tita, please. Natatakot po ako sa dilim. Pagmamakaawa ni Leo, ang kanyang boses ay basag na. Hindi siya pinansin ni Angela. 1 oras, pag-isipan mong mabuti ang ginawa mo. At sa susunod na magkita tayo, ngingiti ka na parang walang nangyari. Maliwanag. Bago pa man makasagot si Leo, ang pinto ay isinara ng malakas. Narinig niya ang tunog ng susi na umiikot sa seradura. Pagkatapos katahimikan, napayakap si Leo sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang maliliit na hikbi ay umalingaw-ngaw sa maliit at madilim na espasyo. Ang takot ay parang isang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang batok. Ngunit sa ilalim ng takot, may ibang damdamin na nagsimulang umusbong, isang damdamin ng pagod. Pagod na sa pagpapanggap, pagod na sa takot. Naalala niya ang kanyang ina. Ano kaya ang gagawin ni Mommy Isabel kung nandito siya? Hinding-hindi niya hahayaang may manakit sa kanya ng ganito. Isang alaala ang pumasok sa kanyang isip, ang kanyang ina. Nakangiti habang sinasabi, kahit gaano kadilim, laging may paraan para makahanap ng liwanag. At kung minsan, ikaw mismo ang kailangang gumawa ng liwanag na yon. Sa gitna ng kadiliman, isang ideya ang nabuo sa isip ni Leo. Isang ideya na desperado mapanganib, ngunit ito lang ang tanging liwanag na nakikita niya. Kinapa niya ang kanyang bulsa. Nandoon pa ang luma niyang cellphone, isang lumang modelo.
na ibinigay sa kanya ng kanyang ama para sa mga laro, ngunit naging lihim niyang mundo. Dahan-dahan niya itong inilabas. Ang liwanag mula sa screen ay tila nakakasilaw sa sobrang dilim. Alam niyang walang naniniwala sa kanyang mga salita. Palagi siyang sinasabihan na nag-iimbento lang ng kwento. Palagi siyang ang may kasalanan. Ngunit kung hindi sila naniniwala sa kanyang salita, baka maniwala sila sa kanyang maririnig. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang voice recorder app. Sa bawat tibok ng kanyang puso na dumadagundong sa kanyang dibdib, nararamdaman niya ang takot na napapalitan ng determinasyon. Itinapat niya ang kanyang nanginginig na hinlalaki sa ibabaw ng malaking pulang bilog sa screen. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata at pinindot ito. Isang mahinang click ang narinig. Sa screen ng telepono, ang timer ay nagsimulang tumakbo. 0000010002. Sa loob ng madilim na bodega, sa unang pagkakataon, nahanap ni Leo ang kanyang sandata. Kinagabihan ang karaniwang tahimik na mansyon ay napuno ng pilit na sigla. Dumating si Catherine, ang nakababatang kapatid ni Mark, para sa isang hapunan na idinisenyo ni Angela para ipakita ang perpektong imahe ng kanilang magiging pamilya. Elegante si Catherine sa kanyang suot na simpleng itim na bestida, ngunit may talas sa kanyang mga mata na hindi kayang itago ng anumang ngiti. Hindi siya kailanman nagtiwala kay Angela mula pa noong una. Leo, apo. Masayang bati ni Catherine, nilampasan ang nakaabang na si Angela at diretsong lumuhod sa harap ng pamangkin. May inabot siyang isang patag na kahon na nakabalot sa asul na papel. Para sa paborito kong artist. Nagliwanag ang mukha ni Leo sa isang iglap na wala ang bigat sa kanyang mga balikat. Maingat niyang binuksan ng regalo, isang kumpletong set ng professional grade colored pencils at isang makapal na sketchpad. Ito ang unang tunay na saya na naramdaman niya sa buong araw. Salamat po, Tita Ninang, sabi niya niyakap nang mahigpit ang tiyahin. Napakabuti mo talagang, tita, sabat ni Angela na lumapit at marahang ipinatong ang kamay sa balikat ni Catherine. Ang mga ngiti niya ay perpekto, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Pero tara, nahanda na ang hapunan. Baka lumamig pa ang inihanda ko para sa iyo. Kinuha niya ang atensyon, inilayo si Catherine mula kay Leo na parang isang reynang nagbabalik ng kaayusan sa kanyang kaharian. Ang hapunan ay isang palabas ng karangyaan. Ang kristal na chandelier sa itaas ng mahabang mesa ay nagbibigay liwanag sa mga pinakintab na plato at mamahaling kubyertos. Si Mark, na nasa ulunan ng mesa, ay walang kamalay-malay sa tensyon. Para sa kanya ito ang larawan ng kaligayahan. Hindi ba't ang swerte ko? Sabi ni Mark, itinaas ang kanyang kopita ng alak. Napapaligiran ng dalawang pinakamagandang babae sa buhay ko at ng aking kampiyon. Ngumiti siya kay Leo. Pilit na ngumiti si Leo, ramdam ang bigat ng tingin ni Angela mula sa kabilang panig ng mesa. Sinimula ni Catherine ang kanyang banayad na opensiba. Alam mo, Angela, ngayon ko lang napagtanto. Hindi mo pa naikukwento ng detalyado ang tungkol sa pamilya mo. Aniya sa tonong puno ng pagkukunwaring interes. Nabanggit ni Mark na galing ka rin sa isang prominenteng pamilya sa probinsya. Ang mga Guanzon, tama ba? Hindi ko lang sila masyadong pamilyar. Ang nangiti ni Angela ay bahagyang natigilan, ngunit mabilis itong nakabawi. Oh, napaka-pribado kasing mga tao ng pamilya ko, Catherine. Hindi kami mahilig sa publisidad. Ang mahalaga ay ang kinabukasan na bubuuin namin ni Mark. Inabot niya ang kamay ni Mark sa ibabaw ng mesa, isang malinaw na pagpapakita ng kanilang pagkakaisa. Hindi nagpatinag si Catherine. Siyempre, pero bilang magiging parte ka na ng pamilya, gusto lang kitang makilala ng lubusan. Tulad ng trabaho mo noon bago ka naging full-time sa pag-aasikaso ng kasal. Ano nga ulit yon? Naramdaman ni Mark ang bahagyang tensyon. Catherine,
Hayaan mo na ang interogasyon. Biro niya. Para kang nasa isang business meeting. Pag-usapan na lang natin kung gaano kasarap itong niluto ni Angela. Iyon na ang senyales para kay Catherine na tumigil muna. Ngunit ang kanyang mga tanong ay naiwan sa ere parang usok na nagbababala ng apoy. Sa buong hapunan si Grace na tahimik na nagsisilbi ay nakikiramdam. Nakikita niya kung paano magbago ang ekspresyon ni Angela sa tuwing hindi ito nakatingin kay Mark. Nakikita niya ang takot sa mga mata ni Leo sa tuwing kakausapin ito ng kanyang tita Angela. Pagkatapos ng hapunan habang nagkakape, ang mga matatanda sa sala, sinamantala ni Leo ang pagkakataon na ipakita sa kanyang tita Catherine ang kanyang mga guhit sa luma niyang sketchpad. Wow, Leo, ang galing-galing mo talaga. Puri ni Catherine habang tinitingnan ang isang guhit ng isang babaeng may mahabang buhok na nakangiti si Isabel. Kamukhang kamukha mo ang mami mo. Isang munting mamawang ngiti ang sumilay sa labi ni Leo. Talaga po. Oo naman. Sagot ni Catherine niyakap ang pamangkin. At alam kong sobrang proud siya sa iyo ngayon. Hindi nila namalayan nakatayo sa may pintuan si Angela nakikinig. Ang kanyang muka ay nababalot ng maitim na ulap ng selos at galit. Nang gabing iyon, pagkaalis ni Catherine, agad na pinuntahan ni Angela si Leo sa kanyang kwarto. Isinara niya ang pinto nang walang tunog. Anong mga pinagsasabi mo sa tita mo? Malamig niyang tanong. Wala po. Sagot ni Leo. Hawak ang bago niyang sketchpad na parang kalasag. Wala ulit ni Angela, dahan-dahang lumapit. Huwag mo akong gawing tanga, Leo. Nakita ko kung paano ka nagsumbong sa kanya gamit ang mga mata mo. Gusto mong sirain ang pamilyang ito? Di ba? Gusto mong mag-isa na lang ulit ang daddy mo. Hindi po, gusto ko lang pong... Gusto mo lang ano? Ang ipaalala sa lahat ang nanay mo. Putol ni Angela. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Akalain mo, yun mas gusto pa niya ang mga guhit mo kaysa sa totoong pamilya na binubuo natin. Pareho kayo ng nanay mong mahilig sa pantasya. Pero ito ang realidad, Leo. Ako ang realidad. Bumagsak ang luha mula sa mga mata ni Leo. Ang bawat salita ay parang isang matulis na kutsilyo sa kanyang dibdib. Pwes pakinggan mo ako. Pagpapatuloy ni Angela ang kanyang mukha, ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa bata. Sa araw ng kasal, ngingiti ka, kakausapin mo ang mga tao. At kung may magtanong sa'yo, kung gaano mo ako kamahal, sasabihin mong mahal na mahal mo ako. Dahil kung hindi sisiguraduhin kong hindi mo na makikita pang muli ang tita mong pakialamera. Tumalikod siya at lumabas ng kwarto, iniwan si Leo na nanginginig at umiiyak ng tahimik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang panyo ang kanyang kinuha. Kinapa niya sa ilalim ng kanyang unan ang kanyang cellphone. Nang gabing iyon bago siya matulog, pinindot niya ang stop button. Tinitigan niya ang bagong audio file. Recording 0.wav. Nanginginig niyang pinindot ang play. Ang boses ni Angela, malinaw at malupit ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kanyang kwarto. Pareho kayo ng nanay mong mahilig sa pantasya. Pero ito ang realidad, Leo. Ako ang realidad. Isang malamig na determinasyon ang pumalit sa kanyang takot. Ito na. Ito na ang pruweba. Samantala, sa kanyang sariling bahay, hindi mapakali si Catherine. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Mark. Hello, Kath. Napatawag ka? Sagot ni Mark. Halatang masaya pa rin ang tono. Mark, makinig ka. Seryosong sabi ni Catherine. May mali kay Angela. Hindi ko maipaliwanag, pero may nararamdaman akong hindi tama. Ang paraan ng pagtingin niya kay Leo kapag nakatalikod ka. Ano ka ba naman, Kat? Putol ni Mark ang tono ay nagbago mula sa masaya patungo sa iritado. Naririnig mo ba ang sarili mo? Nagseselos ka lang
Dahil may bago ng babae sa buhay ko at ni Leo, matagal na nating pinag-usapan to. Angela is perfect for us. Hindi ito selos, Mark, ito ay pag-aalala. Nakita ko ang takot sa mga mata ng pamangkin ko. Giit ni Catherine. Pagod lang si Leo sa lahat ng paghahanda. At pagod na rin ako, Catherine. Pwede ba para sa akin subukan mo na lang maging masaya para sa amin? Good night. Click. Ibinaba ni Mark ang telepono. Napabuntong hininga si Catherine, puno ng pagkadismaya. Tumingin siya sa bintana sa madilim na kalangitan. Naiisip niya si Leo nag-iisa sa malaking bahay na yon kasama ang isang babaeng alam niyang may itinatagong kadiliman. Wala nang ibang makakatulong kay Leo. Siya na lang ang mag-isa. Gabi na at ang buong mansyon ay nababalot na sa isang artipisyal na katahimikan. Sa kanyang malawak na kama, hindi makatulog si Leo. Ang mga salita ni Angela ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Bawat isa ay isang patak ng lason sa kanyang murang puso. Dahan-dahan, bumangon siya at kinapa ang ilalim ng kanyang unan. Mula roon, maingat niyang inilabas ang isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng laruan. Sa kanyang silid, isang kupas na litrato. Ito na lang ang natitirang pisikal na alaala niya ng kanyang ina. Sa larawan si Isabel ay nakangiti isang nangiting tila kayang magpainit ng pinakamalamig na gabi. Karga-karga niya ang isang sanggol na si Leo, ang mga mata nito'y bilog at puno ng pagkamangha. Ang mga gilid ng litrato ay malambot at halos punit na sa paulit-ulit na paghawak at pagyakap ni Leo gabi-gabi. Ito ang kanyang lihim na santuwaryo, ang kanyang kanlungan. Mami, sana nandito ka po. Bulong niya sa larawan, hinahaplos ang nakangiting mukha ng ina. Sabi ni Tita Angela, pantasya ka lang daw. Pero totoo ka po, di ba? Totoo yung pagmamahal mo sa akin. Isang butil ng luha ang pumatak sa plastik na takip ng litrato. Hindi niya namalayan ang pinto ng kanyang silid ay marahang bumukas. Nakatayo roon si Angela, suot ang isang mamahaling seda na roba, may hawak na isang kopita ng red wine. Pumasok siya na parang isang anino. Hindi ka pa tulog, sweetie? Tanong niya. Ang kanyang boses ay tila pulot-pukyutan, ngunit may kakaibang lamig. Nagulat si Leo at mabilis na itinago ang litrato sa ilalim ng kumot. Pero huli na ang lahat. Nakita na ito ni Angela. Anong tinatago mo dyan? Aniya lumapit sa kama. Huwag kang maglilihim sa magiging mami mo. Umiling si Leo, lalong hinigpitan ang hawak sa kumot. Ngunit si Angela ay mas mabilis. Sa isang malupit na kilos, hinila niya ang kumot at ang litrato ay nahulog sa sahig. Yumuko si Angela at pinulot ito. Tinitigan niya ang masayang mukha ni Isabel at isang madilim na ekspresyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Ang kanyang panga ay nagtiim at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa selos. Hindi niya nakikita ang isang alaala. Nakikita niya ang isang karibal na kahit sa kamatayan ay hindi niya matalo-talo. Siya na naman, halos pabulong niyang sabi puno ng pagkasuklam. Kahit kailan siya na lang palagi ang anino sa bahay na to. Akin na po iyan, tita. Sabi ni Leo, ang boses ay nanginginig. Sa takot, sinusubukang abutin ang litrato. Itinaas ni Angela ang litrato malayo sa abot ng bata. Alam mo, Leo, sabi niya habang dahan-dahang umiikot na parang isang ahas na naghahanda para tumuklaw, ang nakaraan ay dapat nananatili sa nakaraan. At pagkatapos nangyari ang lahat ng napakabilis, sa isang aksidenteng pagkilos, natabig ni Angela ang sariling kamay na may hawak ng kopita. Ang alak na kulay ng dugo ay bumuhos mula sa kristal na baso at direktang tumama sa litrato. Ang ngiti ni Isabel ay nabahiran ng matingkad na pula. Ang baso ay bumagsak sa sahig at nabasag sa libu-libong piraso. Crash! Ang tunog
ay umalingaw sa katahimikan ng gabi. Napatitig si Leo sa sahig. Sa basag na bubog at pulang mantsa ang nag-iisang larawan ng kanyang ina ay wasak na. Ang tinta ng lumang litrato ay nagsimulang matunaw at kumalat sinisira ang mukhang pinakaiingat-ingatan niya. "Oh my God, Leo!" Sigaw ni Angela puno ng pekeng pagkabigla. Ang kanyang mga kamay ay nasa bibig na, tila hindi makapaniwala. "Tingnan mo ang ginawa mo. Bakit mo naman kasi inilagay dyan sa sahig? You made me spill my drink." Ang paggaslight ay mabilis at walang awa. Sa isang iglap si Leo na ang may kasalanan. Naalarma sa ingay mabilis na pumasok si Mark sa silid. Kasunod ang nag-aalalang si Grace. Ang nakita nila ay isang eksenang perpektong inihanda si Angela na tila maiiyak na nakaturo sa sahig. Si Leo tulala at nanginginig. At ang wasak na larawan sa gitna ng lahat. "Ano na naman to?" Galit na tanong ni Mark. Ang pagod at stress mula sa paghahanda sa kasal ay sumabog. "Mark, mahal, hindi ko sinasadya," humikbing sabi ni Angela. "Pumasok ako para tingnan si Leo, tapos bigla siyang nagulat at nahulog ang litrato. Natapunan ko tuloy. Kasalanan ko." Ang kanyang pag-amin ay idinisenyo para mas lalong isipin ni Mark na si Leo ang may kasalanan. Tumingin si Mark sa kanyang anak. Ang kanyang muka ay puno ng pagkadismaya. "Leo, ilang beses ko bang sinabi sa'yo na mag-ingat ka? Alam mong importante sa'yo yan. Bakit ang likot-likot mo?" "Pero Daddy, hindi po ako." Nagsimulang magpaliwanag si Leo, ngunit pinutol siya ng kanyang ama. "Tama na. Pagod na ako, Leo. Pagod na ako sa mga ganitong gulo. Pumunta ka na sa kama at matulog. Bukas lilinisin natin yan." Tumalikod si Mark at inakay ang umiiyak na si Angela palabas ng silid. "Okay ka lang, mahal, halika na." Naiwan si Leo kasama si Grace. Ang mundo ng bata ay gumuho. Ang huling piraso ng kanyang ina ay sinira sa harap niya at siya pa ang sinisi. Isang iyak na puno ng sakit at kawalan ng pag-asa ang kumawala mula sa kanya. Mabilis siyang tumakbo papasok sa kanyang banyo, ikinandado ang pinto, at doon ibinuhos ang lahat ng kanyang pighati. Si Grace na nakarinig at nakakita ng lahat mula sa pintuan ay napahawak sa kanyang dibdib. Alam niya ang totoo. Nakita niya ang kalkuladong kilos ni Angela. Ito ay hindi aksidente. Ito ay purong kalupitan. Hinintay niyang umalis sina Mark at Angela. Pagkatapos dahan-dahan siyang kumatok sa pinto ng banyo. "Leo, anak, si Yaya Grace too?" Malumanay niyang sabi. "Buksan mo ang pinto, please. Hindi kita aawayin." Ilang sandali ng katahimikan, pagkatapos ay narinig niya ang mahinang pag-ikot ng siradura. Binuksan niya ang pinto at nakita si Leo na nakaupo sa sahig. Yakap ang kanyang mga tuhod. Ang muka ay basang-basa ng luha. Umupo si Grace sa tabi niya. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang na maramdaman ni Leo na may kasama siya. Matapos ang ilang minuto sa gitna ng kanyang mga hikbi, nagsalita si Leo. "Wala na po siyang tiwala sa akin, Yaya. Mas pinaniniwalaan niya si Tita Angela." Puno ng awa, hinaplos ni Grace ang buhok ng bata. "Alam ko, anak. Alam ko." Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Leo. Wala na siyang pag-aari. Wala na siyang mapagkakatiwalaan maliban sa isang tao. Tumingin siya kay Grace. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. "Yaya," sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. "May ipapakita po ako sa inyo, pero promise niyo po sa atin lang to." Tumango si Grace. Ang puso niya ay kumakabog. Inakay siya ni Leo pabalik sa silid sa tabi ng kama. Mula sa ilalim ng unan kung saan niya itinago ang cellphone, kanina kinuha niya ito. Ang kanyang maliliit na daliri ay nanginginig habang binubuksan ang voice recorder app. "Ano yan, anak?" tanong ni Grace. Hindi sumagot si Leo. Pinindot niya ang recording 02 Batwav. Sa katahimikan ng gabi, ang boses ni Angela ay pumuno sa silid malinaw at nakakakilabot.
Pareho kayo ng nanay mong mahilig sa pantasya. Pero ito ang realidad, Leo. Ako ang realidad. Nanlaki ang mga mata ni Grace. Ang kanyang kamay ay napunta sa kanyang bibig. Hindi lang ito simpleng pagtataray. Ito ay pang-aabusong emosyonal. Sunod na pinindot ni Leo ang recording 0120 wave, ang pagbabanta ni Angela sa bodega. Napahawak ng mahigpit si Grace sa kama. Isang halimaw ang pakakasalan ng kanyang amo. At ang batang ito, ang inosenteng batang ito, ay nabubuhay kasama ng halimaw na yon araw-araw. Tumingin siya kay Leo na nakatingin sa kanya ang mga mata ay nagtatanong. Nagtatanong kung naniniwala ba siya. Tumango si Grace, ang mga luha ay dumadaloy na rin sa kanyang mga pisngi. Niyakap niya ng mahigpit ang bata. Naniniwala ako sa iyo, Leo. Naniniwala ako. Pagkatapos ng yakap, tinitigan ni Grace ang telepono na nasa kamay pa rin ni Leo. Ang maliit na aparato na yon ay hindi lang isang gadget. Ito ay isang bomba na sasabog anumang oras. Hawak niya ngayon ang katotohanan. Ngunit kasama nito ang isang napakabigat na pagpipilian. Maaari niyang manahimik. Itago ang nalalaman, protektahan ang kanyang trabaho, ang perang ipinapadala niya sa kanyang pamilya sa probinsya, o maaari siyang magsalita. Isugal ang lahat ng kanyang trabaho, ang kanyang seguridad, para sa kapakanan ng isang batang walang ibang kakampi. Tumingin siya sa kalendaryo na nakasabit sa dingding ng kwarto ni Leo. Ang petsa para bukas ay may malaking pulang bilog na iginuhit ni Angela. Bukas na ang kasal. Ang araw bago ang kasal ay isang ipo-ipo ng mga huling sandaling paghahanda. Ang mansyon ay puno ng mga bulaklak, mga taga-disenyo, at mga taong nagmamadaling tiyakin na ang bawat detalye ay perpekto para sa tinaguriang kasal ng taon. Si Angela ang sentro ng lahat ng ito, isang reyna sa kanyang trono ng organisadong kaguluhan. Nagbibigay siya ng mga utos ng may ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay may bakas ng matinding pagod at tensyon. Bandang hapon, kinailangan niyang lumabas para sa huling fitting ng kanyang wedding gown sa isang eksklusibong butik sa Makati. Si Mark ay abala sa kanyang sariling mga paghahanda, kaya't mag-isa siyang umalis. Habang pauwi na siya sakay ng kanyang puting luxury car, masaya niyang iniisip ang tagumpay na naghihintay sa kanya. Bukas sa mga oras na ito, siya na si Mrs. Angela Bastos. Ang lahat ng kanyang problema sa pera, ang mga utang na nagbabantang sumira sa pangalan ng kanyang pamilya, ay maglalaho na parang bula. Habang papaliko ang kanyang sasakyan sa isang mas tahimik na kalye, patungo sa kanilang subdibisyon, isang itim na SUV ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Napapreno ng malakas ang kanyang driver. Ano yon? Inis na tanong ni Angela. Mula sa SUV, isang lalaking matangkad at nakasuot ng mamahaling damit ang bumaba. Ang kanyang mukha ay pamilyar sa isang paraan na nagdulot ng malamig na kaba sa dibdib ni Angela. Si Victor, isang dati niyang kasosyo sa isang negosyong biglang nalugi isang pagkalugi na sinadya niya para makuha ang lahat ng pera. Kumatok si Victor sa bintana ng kotse ni Angela. Sa pag-aakalang baka may emergency, binuksan ng driver ang bintana. Angela, sabi ni Victor, ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Long time no see. Balita ko ikakasal ka na bukas. Congratulations. Anong kailangan mo, Victor? Matigas na tanong ni Angela, sinusubukang itago ang kaba. Simple lang. Sabi ni Victor, sumandal sa bintana para hindi marinig ng driver ang lahat. Narinig ko kung gaano kayaman ang mapapangasawa mo. At naisip ko, baka naman oras na para bayaran mo ang utang mo sa akin. Yung 10 milyon na tinangay mo. Namutla si Angela. Wala akong utang sa'yo. Nalugi ang negosyo, pareho tayong nawalan. Tumawa si Victor, isang tawang mapakla. Huwag na tayong maglokohan, Angela. Alam kong planado mo ang lahat. May mga ebidensya ako, mga dokumento, mga testigo.
Isang tawag ko lang sa abogado ni Mr. Bastos at baka hindi matuloy ang kasal bukas. Ang banta ay malinaw. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa noo ni Angela. Ito ang bangungot na matagal na niyang tinatakasan. Magkano mahinang tanong niya sumusuko. Pagkatapos ng kasal, sabi ni Victor, bibigyan mo ako ng 15 milyon. Pera sa kamay ko. Kapag hindi sisiguraduhin kong malalaman ng buong Maynila kung sino talaga si Angela Guanzon. Consider it my wedding gift to you. Ngumisi siya, tumayo ng tuwid at bumalik sa kanyang SUV. Sa isang iglap na wala na sila, naiwan si Angela sa loob ng kotse nanginginig sa galit at takot. Ang kanyang perpektong plano ay biglang nagkaroon ng malaking bitak. Ang kasal na ito ay hindi na lang tungkol sa karangyaan. Ito na ngayon ay tungkol sa kanyang kaligtasan. Kailangan niyang tiyakin na walang-wala ng magiging aberya. Pagdating niya sa mansyon, ng kanyang mukha ay parang isang maskara ng kalmadong yelo, ngunit sa loob isang bulkan ang sumasabog. Ang unang taong nakita niya ay si Leo, na tahimik na naglalaro ng kanyang mga laruan sa sala. Ang inosenteng presensya ng bata ay biglang naging simbolo ng lahat ng bagay na hindi niya kontrolado, ang alaala ni Isabel, ang pagmamahal ni Mark, at ang potensyal na maging isang hadlang. Ang kanyang suppressed na galit ay nangailangan ng paglalabasan. Leo, tawag niya ang kanyang boses, ay walang emosyon. Tumingala si Leo at agad na nakita ang panganib sa mga mata ng kanyang tita, Angela. Halika dito, utos niya. Sumunod si Leo, ang bawat hakbang ay mabigat. Dinala siya ni Angela sa library, isang silid na bihirang gamitin, at isinara ang mabigat na pinto. Bukas ang pinakamahalagang araw ng buhay ko. Simula ni Angela, ang kanyang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Ito rin ang magiging pinakamahalagang araw ng buhay ng daddy mo at hindi mo ito sisirain. Naiintindihan mo. Tumango si Leo. Gusto kong malaman mo kung ano ang nakataya. Pagpapatuloy niya lumuhod para maging magkapantay ang kanilang mga mata. Kung gagawa ka ng kahit isang eksena, kung iiyak ka, kung magsusumbong ka, o kung titingnan mo lang ako ng masama, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo. Hinawakan niya ang balikat ni Leo, ang kanyang mga daliri ay humihigpit. Narinig mo na ba ang tungkol sa mga boarding school sa pinakamalayong lugar sa bundok? Yung mga lugar na walang telepono, walang internet at isang beses sa isang taon lang pwedeng bisitahin ng mga magulang. Doon kita ipapadala. Sasabihin ko sa daddy mo na kailangan mo ng special attention dahil may problema ka sa pag-iisip. At dahil mahal na mahal ka niya at nagtitiwala siya sa akin, papayag siya. Hindi mo na siya makikita. Hindi mo na makikita ang tita mo. Ako na lang ang masusunod sa buhay mo kahit nasa malayo ka. Ang bawat salita ay isang dagok sa sikmura ni Leo. Ang ideya na mapalayo sa kanyang ama at sa kanyang tita ninang ay mas masahol pa sa anumang madilim na bodega. Sa kanyang bulsa, ang kanyang daliri ay nakahawak sa power button ng kanyang telepono. Kanina pa niya ito binuksan nang makita niya ang galit sa mukha ni Angela pagpasok nito sa bahay. Nagre-record na ito. Maliwanag ba, Leo? Diin ni Angela. Hindi ito biro. Huwag mo akong subukan. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Leo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagsalita. Tumango na lang siya ulit, ang kanyang mukha ay isang blankong papel. Nakuha na ni Angela ang gusto niya, ang katahimikan ng bata. Ngunit hindi niya alam na ang katahimikan na yon ay hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil sa isang matibay na desisyon. Binitawan siya ni Angela at tumayo. Good. Ngayon bumalik ka na sa kwarto mo at mag-practice kang ngumiti. Tumalikod si Leo at lumakad palabas ng library. Ang kanyang mga binti ay parang halaya, ngunit ang kanyang pag-iisip ay malinaw na parang kristal. Ang takot ay nandoon pa rin, ngunit mas malakas na ngayon ang galit at ang pangangailangan para sa katarungan.
Hindi lang para sa kanya kundi para sa alaala ng kanyang ina na patuloy na binabastos. Sa kanyang kwarto, isinara niya ang pinto at pinatay ang recording. Tinitigan niya ang screen. Recording Zotrido Wav. Ang pinakamalupit, pinakamalinaw at pinakakumbinsidong ebidensya. Hawak na niya ang sandata, nawawasak sa lahat. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang araw ay palubog na nag-iiwan ng mga kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang bisperas ng kasal. Ang gabi bago ang digmaan. Maagang dumating ang umaga ng kasal. Si Grace ang tumulong kay Leo na magbihis. Isinuot niya ang isang maliit na tuxedo na kapareho ng sa kanyang ama. Sa salamin, mukha siyang isang munting Ginoo. Ngunit ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon, at ang kanyang mga mata ay may apoy na hindi nababagay sa isang 8 taong gulang na bata. Leo, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Grace. Tumingin si Leo sa refleksyon ni Grace sa salamin at tumango. Opo, Yaya, ayos na ayos lang po. Inabot niya ang kanyang kamay at kinapa ang bulsa ng kanyang pantalon. Nandoon pa rin ang telepono, ligtas at nakatago. Sa araw na ito, hindi siya ang magiging biktima. Siya ang magiging tagapagsalita ng katotohanan. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel sa Bonifacio Global City ay nabago at naging isang paraiso. Libu-libong puting rosas at orchids ang nakasabit mula sa kisame na tila mga ulap na lumulutang sa ere. Ang sahig ay natatakpan ng isang makapal at puting alpombra na umaabot hanggang sa isang engrandeng altar na pinalamutian ng mga kristal na kumikinang sa ilalim ng malalambot na ilaw. Ang bawat upuan ay puno ng mga pinakamayayaman at pinaka-impluwensyal na tao sa bansa, mga politiko, mga kilalang negosyante, mga socialite at mga artista. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ang mahinang ugong ng mga usapan tungkol sa yaman at kapangyarihan. Sa harap ng altar nakatayo si Mark Bastos. Ang kanyang itim na tuxedo na gawa ng isang sikat na Italianong designer ay perpektong bumagay sa kanya. Isang nangiti ang nakapaskil sa kanyang labi, isang nangiting nagpapakita ng purong kaligayahan at pag-asa. Sa wakas, pagkatapos ng mga taon ng kalungkutan, bubuuin niyang muli ang kanyang pamilya. Tumingin siya sa kanyang tabi at kinindatan si Leo na nakatayo bilang kanyang ring bearer. Ngumiti pabalik si Leo, ngunit ito ay isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang maliit na puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parang tambol sa isang parada. Mahigpit niyang hinawakan ang maliit na unan kung saan nakapatong ang mga singsing. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Ang isa niyang kamay ay nasa loob ng kanyang bulsa, ang hinlalaki ay nakahaplos sa malamig na salamin ng kanyang cellphone. Ito na ang sandali. Sa likod ng ballroom nakatayo si Grace kasama ang ilang mga staff. Ang kanyang mga kamay ay magkadaop sa panalangin. Panginoon, kayo na po ang bahala sa batang iyon. Bulong niya. Sa kabilang banda si Catherine ay nakaupo sa unahang hilera, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagiging kalmado. Ngunit ang paraan ng kanyang pagtapik-tapik ng kanyang daliri sa kanyang hita ay nagpapakita ng kanyang pagkabalisa. Sinubukan niyang kausapin si Mark kaninang umaga, isang huling desperadong pagtatangka. Ngunit sinabihan lang siya na, "Huwag sirain ang araw na ito." Ngayon wala na siyang magawa, kundi maghintay at manood. Pagkatapos tumunog ang organ at ang malalaking pinto sa likod ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Natahimik ang lahat. Si Angela Guanzon sa kanyang malaprinsesang wedding gown na may libu-libong maliliit na perlas ay lumitaw na parang isang pangitain. Ang kanyang belo ay humahabol sa kanyang likuran at ang kanyang ngiti ay nakakasilaw. Sa tabi niya ang kanyang ina, si Consuelo, na puno ng pagmamalaki. Habang dahan-dahan siyang naglalakad sa pasilyo, ang mga kamera ay kumikislap. Bawat bisita ay napapahanga sa kanyang kagandahan. Para sa lahat siya ang perpektong nobya
para sa isa sa mga pinakamatagumpay na lalaki sa Asya. Ngunit para kay Leo, ang dahan-dahang paglakad na yon ay parang pagmartsa ng isang halimaw patungo sa kanyang trono. Nang makarating si Angela sa altar, inabot ni Consuelo ang kamay ng kanyang anak kay Mark. Kinuha ito ni Mark ang kanyang mga mata, ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Tiningnan niya si Angela na para bang ito ang araw, buwan at mga bituin. "You are beautiful," bulong niya, "at ikaw ang aking hari." Sagot ni Angela, ang kanyang boses ay perpektong naglalaman ng pagsinta. Ipinatong niya ang kanyang kabilang kamay sa kamay ni Mark. Sa paningin ng lahat sila, ang perpektong magkapareha, isang unyon na tila itinakda ng langit. Ngunit nakita ni Leo ang isang bagay na hindi nakita ng iba. Isang mabilis na sulyap. Bago ngumiti si Angela kay Mark, sumulyap muna ito sa kanya ng isang iglap. Ang sulyap na yon ay hindi nagtagal. Wala pang isang segundo, ngunit sapat na yon. Hindi ito sulyap ng isang magiging ina. Ito ay isang babala, isang malamig matalim na paalala ng banta na binitawan niya sa library. "Subukan mo ako." Nagsimula ang seremonya. Ang pari, isang matandang monsenyor na matagal ng kaibigan ng pamilya, ay nagsalita tungkol sa pag-ibig, pagtitiwala at pagbuo ng isang pamilya. Ang kanyang mga salita ay marangal at puno ng karunungan, ngunit para kay Leo ang mga ito ay walang kahulugan. Ang mga salitang pag-ibig at pagtitiwala ay parang kasinungalingan sa harap ng babaeng nakatayo sa altar. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Ang hangin sa loob ng ballroom ay tila kumakapal na nagpapahirap sa paghinga ni Leo. Ramdam niya ang mga mata ng lahat, ang mga bisita, ang kanyang ama, at lalo na ang mga mata ni Angela. At ngayon, sabi ng pari, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Tayo ay nasa pinakamahalagang bahagi ng seremonyang ito, ang pagpapalitan ng mga panata. Tumingin sina Mark at Angela sa isa't isa, handa nang bigkasin ang kanilang mga pangako. Ngunit bago nating ipagpatuloy, dagdag ng pari kasunod ng tradisyonal na ritual, tatanungin ko ang lahat ng naririto. Kung mayroon mang sino man sa inyo ang may nalalamang dahilan kung bakit hindi dapat mag-isang dibdib, ang 2 taong ito, magsalita na kayo ngayon o manahimik magpakailanman. Isang sagradong katahimikan ang bumalot sa ballroom. Ito ay isang formalidad lamang, isang linyang palaging sinasabi sa mga kasal, ngunit halos hindi kailanman nagkakaroon ng tugon. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng air conditioner at ang pigil na pag-ubo ng isang bisita sa likuran. 2-3 segundo ang lumipas. Nagngitian sina Mark at Angela. Malapit na. Ngunit sa ika-4 na segundo may gumalaw. Si Leo, ang maliit at tahimik na bata, ay humakbang pasulong. Isang maliit na hakbang, ngunit sa nakakabinging katahimikan, ang tunog ng kanyang sapatos sa alpombra ay parang isang kulog. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Ang nangiti ni Mark ay naglaho na palitan ng pagkalito. Ang mukha ni Angela ay nanigas. Si Catherine ay napahawak sa kanyang upuan. Itinaas ni Leo ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay seryoso. At ang kanyang mga mata, na kadalas ay puno ng takot, ay nagniningas ngayon sa determinasyon. Ang kanyang boses, bagamat bahagyang nanginginig, ay malinaw at matatag nang ito ay bumasag sa katahimikan. "Ako po." Ang 2 salitang yon ay parang isang bomba. "Ako po." Tumututol po ako. Ang 4 na salita ni Leo ay dumaan sa ballroom na parang isang alon ng yelo. Pinatitigil ang bawat paghinga, pinapatay ang bawat bulong. Sa isang iglap, ang engranding seremonya ay naging isang eksena mula sa isang matinding dula. Ang mga bisita na kanina'y abala sa paghanga, sa mga bulaklak, at sa damit ng nobya ay napako sa kanilang mga kinauupuan. Ang mga cellphone na kanina'y kumukuha ng mga larawan ng mag-asawa
ay dahan-dahang itinuon sa maliit na batang lalaki sa altar. Ang unang bumasag sa nakakabinging katahimikan ay si Angela. Isang nerbiyosong tawa ang kumawala sa kanya, isang tunog na masyadong matinis at pilit. "Naku, Father, pasensya na po." Sabi niya iwinawagayway ang kanyang kamay na para bang nagtataboy ng isang langaw. "Bata lang po. Alam na niyo naman ang mga bata, mahilig magbiro. May stage fright lang siguro siya." Sinubukan niyang hawakan ang balikat ni Leo, ngunit umiwas ang bata. Si Mark na tila nagising mula sa isang pagkakatulala ay lumuhod sa harap ng kanyang anak. "Leo, anak, anong ginagawa mo?" Malumanay niyang tanong, ngunit may halong pagkalito at kaunting inis. "This isn't the time for games." Nakakahiya sa mga bisita. Tumingin si Leo ng diretso sa mga mata ng kanyang ama. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan. "Hindi po ito laro, Daddy." Sabi niya, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. "At hindi po ako natatakot. Nagsasabi lang po ako ng totoo." "Anak, ano bang?" "May pruweba po ako, Daddy." Putol ni Leo. Sa sandaling iyon, binitawan niya ang unan na may mga singsing. Gumulong ang mga ito sa alpombra, ang kanilang kinang ay nawalan ng saysay. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang kanyang sandata, ang lumang cellphone. Ang simpleng kilos na yon ay nagpadala ng isa pang alon ng pagkabigla sa mga manunood. Ang isang cellphone sa kamay ng isang bata ay hindi na biro. Ito ay isang banta. Namutla si Angela. Ang kanyang pinakamasamang bangungot ay nagkakatotoo. "Mark, ano yan? Kunin mo yan, sa kanya impluwensya yan ng yaya niya o ng tita niya." Sigaw niya, ang kanyang boses ay nawalan na ng kontrol. Ngunit bago pa man makakilos si Mark, pinindot na ni Leo ang screen. Hinanap niya ang audio file, ang kanyang mga daliri ay hindi na nagkakamali. Pinindot niya ang play. Itinaas niya ang telepono at ang maliit na speaker nito sa tulong ng lapel mic ng pari na nakasagap ng tunog ay naglabas ng isang boses sa buong ballroom. "Pareho kayo ng nanay mong mahilig sa pantasya. Pero ito ang realidad, Leo. Ako ang realidad. Ang boses ay hindi maikakaila. Ito ay ang boses ni Angela, ngunit hindi ang malambing at matamis na boses na naririnig ng lahat. Ito ay isang boses na malamig, matalas at puno ng pagkasuklam. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang narinig mula sa mga bisita. Si Mark ay napatayo, ang kanyang muka ay nagpapakita ng ganap na kawalan ng paniniwala. Tumingin siya kay Angela, pagkatapos ay sa cellphone na para bang sinusubukang unawain ang isang imposibleng palaisipan. Si Consuelo, ina ni Angela, ay biglang tumayo mula sa kanyang upuan. "Gawa-gawa lang yan. Edited, yan, isa kang sinungaling na bata." Sigaw niya, ang kanyang muka ay namumula sa galit. Ngunit hindi natinag si Leo. Kalmado niyang pinindot ang susunod na file. Isang pagkakamali lang, Leo. Isa lang. Ang boses na nagbabanta ang parehong boses na ginamit ni Angela sa sala nung isang araw. Ang ekspresyon sa mukha ni Mark ay dahan-dahang nagbago. Ang pagkalito ay napalitan ng pagdududa, at ang pagdududa ay nagsimulang maging isang nakakatakot na realisasyon. Ang kanyang perpektong anghel ay may boses ng isang demonyo. Sa puntong yon, nawala na ang lahat ng pagpapanggap ni Angela. Ang takot at pagkataranta ay pumalit sa kanyang perpektong kompostura. Sa isang desperadong kilos, sumugod siya, pasulong ang kanyang magarang gown, ay sumasayad sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakaumang na parang mga kuko ng isang agila. "Akin na yan." Sigaw niya, sinusubukang agawin ang cellphone mula sa kamay ni Leo. "Sinungaling. Pakinggan ninyo ako, hindi yan totoo." Ang mga bisita ay napasigaw. Ang isang magiging ina na sumusugod sa isang 8 taong gulang na bata sa altar ay isang imaheng hindi nila malilimutan. Si Catherine ay napatayo, handang tumakbo para protektahan ang kanyang pamangkin. Ngunit may nauna sa kanya.
Bago pa man dumapo ang mga kamay ni Angela kay Leo, isang braso ang humarang sa kanya. Mabilis at matatag. Pagtingala niya, nakita niya ang mukha ni Mark, isang mukha na hindi niya pa nakikita kailanman. Ang pagmamahal at paghanga ay ganap na nawala. Ang natira ay isang malamig matigas na galit na parang bato. "Huwag mong saktan ang anak ko," sabi ni Mark. Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw, ngunit ito ay mababa at puno ng awtoridad na nagpatigil hindi lang kay Angela, kundi sa buong ballroom. Binitawan niya ang braso ni Angela na para bang ito ay isang maruming basahan. Napaatras si Angela na tigilan. Sa isang iglap ang kapangyarihan sa altar ay lumipat. Hindi na siya ang reyna, siya na ngayon ang akusado. Sinamantala ni Leo ang pagkakataon habang ang lahat ng atensyon ay nasa pagitan ni Mark at Angela. Muli niyang pinindot ang kanyang telepono. Pinili niya ang huling pinakamalakas na ebidensya, recording 003 wave. Ang boses ni Angela, mas malupit at walang awa, ay pumuno muli sa katahimikan. "Narinig mo na ba ang tungkol sa mga boarding school sa pinakamalayong lugar sa bundok? Doon kita ipapadala. Sasabihin ko sa daddy mo na kailangan mo ng special attention dahil may problema ka sa pag-iisip. At dahil mahal na mahal ka niya at nagtitiwala siya sa akin, papayag siya. Hindi mo na siya makikita. Hindi mo na makikita ang tita mo. Ako na lang ang masusunod sa buhay mo kahit nasa malayo ka." Kung ang mga naunang recording ay nagdulot ng pagkabigla, ang huling ito ay nagdulot ng lagim. Ang bawat salita ay isang patunay ng kalkuladong kalupitan. Ang plano na ilayo ang isang anak sa kanyang ama gamit ang peking pag-aalala ay isang kasamaang hindi kayang sikmurain ng sinuman sa mga naroroon. Isang malakas na Diyos ko ang narinig mula sa isang babae sa unahan. May mga nagtakip ng bibig. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong ng galit at pagkasuklam. Sa wakas, tuluyang gumuho ang mundo ni Mark. Ang lahat ng pagtanggi, lahat ng pagbubulag-bulagan ay nawasak. Tumingin siya kay Leo sa nanginginig nitong mga kamay na hawak ang telepono at sa mga luhang nagsisimula nang dumaloy sa mga pisngi nito mga luha, hindi na ng takot kundi ng tagumpay. Pagkatapos tumingin siya kay Angela na ngayon ay nakatayo na parang isang estatwa ng yelo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkatalo. "Mark, pakinggan mo ako. Hindi yan ang ibig kong sabihin." Nauutal na sabi ni Angela, ngunit ang kanyang mga salita ay walang laman. Sa sandaling iyon, tumayo si Catherine mula sa kanyang upuan. Lumakad siya patungo sa altar. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matagal ng pinipigilang galit. "Sinabi ko na sa'yo, Mark," malakas niyang sabi. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw. "Ilang beses kong sinabi sa'yo pero hindi ka nakinig. Mas pinili mong paniwalaan ang magandang mukha at matatamis na salita kaysa sa sarili mong kapatid at sa sarili mong anak." Ang bawat salita ni Catherine ay isang sampal sa mukha ni Mark, isang sampal ng katotohanang matagal niyang iwinaksi. Na corner at wala nang matakbuhan, isang bagay sa loob ni Angela ang sumabog. Ang lahat ng kanyang pagpapanggap, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay gumuho sa isang iglap. Ang takot na bumalik sa kahirapan, ang kahihihiyan, ang pagkatalo, lahat ay nagsama-sama at naging purong walang halong galit. Tumingin siya kay Mark, hindi na bilang isang nagmamakaawang nobya, kundi bilang isang kaaway. "Oo, ginawa ko." Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng lason. Ang kanyang magandang mukha ay naging pangit dahil sa galit. "Ginawa ko dahil kailangan ko. Ginawa ko to para sa atin, para sa kasunduan." Ang salitang kasunduan ay nag-iwan ng tanong sa isip ng mga tao, ngunit hindi pa siya tapos. "Akala mo ba gusto kong alagaan yang pabigat mong anak? Akala mo ba gusto kong mabuhay sa anino ng patay mong asawa?" Patuloy niya sa pagsigaw, itinuturo si Leo.
malapit na kaming mabankrupt. Ang pamilya ko, ito lang ang paraan. At ikaw, Mark, bulag ka. Isang salita. Kulang naniniwala ka na. Kaya sino ba talaga ang may kasalanan dito? Ang kanyang pag-amin ay ang huling pako sa kanyang ataul. Inamin ni Inonia hindi lang ang kanyang kalupitan, kundi ang kanyang tunay na motibo. Hindi pag-ibig, pera. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa ballroom. Ang lahat ng pagdududa ay nawala na. Ang katotohanan sa lahat ng kapangitan nito ay nakalantad na para sa lahat. Dahan-dahan lumapit si Mark kay Leo. Lumuhod siya at sa harap ng daan-daang tao, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Patawarin mo si Daddy, anak. Bulong niya ang kanyang boses ay basag na rin. Patawarin mo ako. Pagkatapos tumayo siya. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may determinasyon na kayang magpatumba ng isang imperyo. Kinuha niya ang mikropono mula sa tulalang pari. Tumingin siya sa mga bisita, sa kanyang pamilya at sa babaeng sumira sa kanilang lahat. Ang kanyang boses nang magsalita siya ay malinaw at hindi nanginginig. Tapos na. Isang maikling pahayag, ngunit ang bigat nito ay ramdam ng lahat. The wedding is cancelled. Ang pagkansela sa kasal ay parang isang malakas na pagsabog. Ang sumunod dito ay purong kaguluhan. Ang mga bisita ay sabay-sabay na tumayo, ang bulungan ay naging hiyawan at usapan. Ang mga reporter na nasa labas na nakarinig ng mga balibalita ay nagpumilit na pumasok. Ang kasal ng taon ay naging iskandalo ng dekada. Sa gitna ng lahat ng ito, si Mark ay kumilos ng may bilis at determinasyon. Ibinigay niya si Leo sa nag-aalalang si Catherine. Iuwi mo na siya, Kath. Huwag mong hayaang may makalapit sa kanya. Utos niya. Tumango si Catherine at mabilis na inakay palabas si Leo sa isang private exit, habang si Grace ay nakasunod, nagsisilbing panangga mula sa mga matang mapanghusga. Hinarap ni Mark ang natitirang gulo. Si Angela ay nakatayo pa rin sa altar tulala, habang ang ina niyang si Consuelo ay sinusubukang hilahin siya palayo. Halika na, Angela, umalis na tayo dito. Sigaw ni Consuelo puno ng kahihiyan, ngunit bago sila makaalis, hinarang sila ng mga security personnel ng hotel na sinenyasan ni Mark. Wala kayong karapatan, protesta ni Consuelo. Ma'am, sabi ng head of security, request po ni Mr. Bastos na i-escort namin kayo palabas. Pakiusap po, sumama na lang kayo ng maayos. Walang nagawa ang mag-ina kundi magpatangay. Ang kanilang paglabas ay isang walk of shame. Ang magandang gown ni Angela ay tila isang kasuotan ng pagkatalo. Ang mga kamera ay kumislap sa kanilang mga mukha habang sila ay nagmamadaling pumasok sa isang naghihintay na kotse, tinatakpan ng kanilang mga mukha mula sa kahihiyan. Pagkaalis ng mag-ina, hinarap ni Mark ang mga natitirang bisita. Maikli, ngunit matatag ang kanyang sinabi. Patawad sa abala. Ang selebrasyon ay tapos na. Maari na kayong umuwi. Pag-uwi ni Mark sa mansyon, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang mga dekorasyon para sa kasal na inilagay sa bahay ay tila isang malupit na paalala ng kanyang kabiguan. Sa sala nakita niya si Leo, nakaupo sa sofa, yakap-yakap ni Catherine. Si Grace ay nag-aalok ng isang baso ng gatas. Pagkakita kay Mark, walang nagsalita. Ang bigat ng mga nangyari ay nasa pagitan pa rin nila. Dahan-dahan lumapit si Mark. Bawat hakbang ay parang 1 kilometro ang layo. Huminto siya sa harap ng kanyang anak. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya nakita si Leo bilang isang responsibilidad o isang alaala ng kanyang namayapang asawa. Nakita niya siya bilang isang bata, isang matapang na batang lalaki na dumaan sa impyerno ng mag-isa dahil sa kanyang kapabayaan. Ang kanyang pagmamataas bilang isang bilyonaryo
Ang kanyang imahe bilang isang matagumpay na lalaki, lahat ay naglaho. Lumuhod siya sa sahig na marmol, inilagay ang kanyang sarili sa antas ng kanyang anak. Ang mga luha na matagal na niyang pinigilan ay bumuhos. "Leo, anak," sabi niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. "Patawarin mo si Daddy. Patawarin mo ako. Kasi hindi ako nakinig. Kasi hindi kita nakita. Kasi naging bulag ako." Inabot niya ang kanyang mga kamay, hindi sigurado kung tatanggapin ito. Tinitigan siya ni Leo sandali. Pagkatapos dahan-dahan, binitawan niya ang pagkakayakap kay Catherine at yumakap sa kanyang ama. Isang yakap na puno ng sakit, pagpapatawad at pag-asa. Sa yakap na yon, nagsimulang mabuong muli ang kanilang nasirang relasyon. Si Catherine at Grace ay tahimik na nanood. Mula sa malayo ang kanilang mga muka ay basa na rin ng luha. Ito ang sandali ng paghihilom na matagal na nilang hinihintay. Kinagabihan, habang natutulog na si Leo sa kanyang silid sa unang pagkakataon na may tunay na kapayapaan, nagring ang telepono ni Mark. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. "Mark, mahal, pakinggan mo ako." Ang boses ni Angela sa kabilang linya ay puno ng pagmamakaawa. "Lasing lang ako kanina, pagod. Hindi ko sinasadya ang mga sinabi ko. Pwede pa nating ayusin to. Mahal kita." "Tapos na tayo, Angela." Malamig na sagot ni Mark. Biglang nagbago ang tono ni Angela. Ang pagmamakaawa ay napalitan ng pagbabanta. "Ganun ba? Sige, sisirain kita, Mark. Sasabihin ko sa media na ikaw ang nanakit sa anak mo, na ako ang tagapagligtas. Gagawa ako ng kwento na sisira sa pangalan mo at sa kumpanya mo. Pagsisisihan mo to." Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Mark. Hindi na siya ang lalaking madaling mauto. "Subukan mo," kalmado niyang sabi. Ang dalawang salitang yon ay mas matimbang kaysa sa anumang sigaw. Bago pa man makasagot si Angela, ibinaba na niya ang tawag at hinarang ang numero. Pumunta siya sa study kung saan naghihintay si Catherine. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit determinado. Nagbanta siya. Sabi niya sa kapatid, gagamitin niya ang media. Tumingin sa kanya si Catherine. "Handa ka na bang lumaban?" "Para kay Leo, gagawin ko ang lahat," sagot ni Mark. "Kailangan ko ng tulong mo, Kath. Kailangan ko ng tulong niyo ni Grace." Iyon ang unang gabi ng kanilang bagong simula. Ang daan sa unahan ay hindi magiging madali. Maraming sugat na kailangang gamutin at maraming kasinungalingan na kailangang itama. Ngunit sa gabing iyon, sa loob ng tahimik na mansyon, ang pundasyon ng isang tunay na pamilya ay muling itinatayo, hindi sa kayamanan o hitsura, kundi sa katotohanan at sa isang pangakong hindi na muling magiging bulag. Kinabukasan, sumabog ang balita. Ang mga front page ng mga tabloid at ang mga nangungunang balita sa social media ay iisa lang ang laman, ang naudlot na kasal ni Mark Bastos. Tulad ng inaasahan, sinimulan ni Angela ang kanyang media campaign. Isang source na malapit sa kanya ang naglabas ng kwento na si Mark ay isang abusadong ama at si Angela ay sinubukang protektahan si Leo, kaya kinansela ang kasal. Ngunit si Mark ay handa na. Sa tulong ni Catherine na may sariling koneksyon sa mundo ng PR, bumuo sila ng isang mahusay na team, mga abogado, publicist at security consultant. Hindi sila gumanti ng putik. Sa halip, naglabas sila ng isang maikli, opisyal at marangal na pahayag. Dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari, ang kasal ni na Mr. Mark Bastos at Miss Angela Guanzon ay hindi na matutuloy. Ito ay isang pribadong usapin ng pamilya at hinihiling namin ang lahat na igalang ang privacy, lalo na ng menor de edad na anak ni Mr. Bastos. Ang kapakanan ng bata ang aming pangunahing prioridad sa panahong ito. Ang simpleng pahayag na yon na nagbibigay diin sa kapakanan ni Leo ay mas naging epektibo kaysa sa anumang maruming paninira. Ang publiko na narinig ang mga recording na mabilis na kumalat online mula sa mga bisita
ay agad na kumampi sa bata. Ang kwento ni Angela ay hindi pinaniwalaan. Habang nangyayari ang media war sa labas, sa loob ng mansyon, isang mas mahalagang laban ang isinasagawa ang laban para sa paghilom. Ang unang hakbang ni Mark ay ang pag-alis ng lahat ng bakas ni Angela sa bahay. Ipinakumpiska niya ang lahat ng damit alahas at gamit na iniwan nito. Ang mga litrato nila na nakasabit sa mga pasilyo ay isa-isang ibinaba. Nang makita ni Mark ang isang malaking portrait nila sa sala, siya mismo ang nagtanggal nito sa pagkakasabit. Sa likod nito, nakita niya ang bakas ng isang mas maliit na frame na dating nakasabit doon. Naalala niya iyon ang paboritong litrato niya, kasama si Isabel. Pinalitan niya ito ng mas malaking larawan ni Angela para mag-move on. Isang malaking pagkakamali. Pumunta siya sa bodega at mula sa isang baul na puno ng mga alaala ni Isabel, muli niyang inilabas ang mga obra ng kanyang yumaong asawa. Ang mga painting na ipinatago niya dahil sa pakiusap ni Angela ay muli niyang isinabit sa mga dingding. Sa isang iglap, ang malamig at modernong bahay ay muling nagkaroon ng init at kaluluwa. Ang pinakamahalagang pagbabago ay nangyari sa kanilang relasyon. Isang hapon, habang nag-uusap sila ni Grace sa kusina, tinanong niya ito, "Grace, bakit hindi mo sinabi sa akin?" Yumuko si Grace. "Natakot po ako, sir. Natakot po akong mawalan ng trabaho. Kailangan po ng pamilya ko sa probinsya ang suporta ko." Hindi nagalit si Mark. Sa halip tumango siya ng may pag-unawa. Nakita niya ang sarili sa takot na yon, ang takot na masira, ang perpektong pamilyang binubuo niya. "Naiintindihan ko," sabi niya, "at humihingi ako ng tawad dahil inilagay kita sa ganyang sitwasyon." "Sir," Mark pagtatama niya, "at hindi na kita kailangan bilang yaya ni Leo." Natigilan si Grace. Ang kanyang pinakamasamang kinatatakutan ay nagkatotoo. Pero pagpapatuloy ni Mark, kailangan namin ng isang kaibigan, ng isang taong mag-aalaga sa bahay na ito at sa amin. Gusto kong manatili ka, Grace, hindi bilang isang empleyado lang, kundi bilang pamilya, bilang house manager na may mas mataas na sahod benepisyo at sarili mong kwarto. Kung papayag ka. Napaluha si Grace. Hindi dahil sa alok, kundi dahil sa pagkilala at respeto. "Opo, sir." "Mark, opo." Nag-hire din si Mark ng isang kilalang child psychologist para tulungan si Leo at siya mismo. Sa kanilang unang sesyon habang si Mark ay nasa isang sulok, pinakinggan niya ang kanyang anak na ikwento ang lahat. Ang pagkakulong sa bodega, ang sirang litrato, ang mga masasakit na salita tungkol sa kanyang ina. Bawat salita ni Leo ay parang isang suntok sa puso ni Mark. Walang masasakit pa para sa isang ama kaysa marinig ang paghihirap ng kanyang anak na siya mismo ang naging sanhi dahil sa kapabayaan. Pagkatapos ng sesyon, habang pauwi, tahimik lang sila sa kotse. Pagdating sa bahay, niyakap ni Mark si Leo. "Anak, pangako babawi si Daddy. Simula ngayon palagi na akong makikinig." Isang araw, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ng abogado ni Mark. Si Victor, ang lalaking nag-blackmail kay Angela, ang tumawag. Dahil sa takot na madamay sa iskandalo, nag-alok siya ng isang deal. Ibibigay niya ang lahat ng ebidensya ng mga nakaraang panloloko ni Angela sa negosyo, kapalit ng hindi pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Pumayag si Mark. Ang mga dokumento ay hindi na niya kailangan para sirain si Angela Sira na ito. Ngunit ito ay isang insurance, isang huling pako sa ataul ng anumang pagtatangka nitong bumalik. Ang mga araw ay naging linggo. Dahan-dahan bumabalik ang normalidad, ngunit isang bagong uri ng normalidad. Ang mga hapunan ay hindi na formal at tahimik. Napupuno na ito ng kwentuhan ni na Mark, Leo at Grace. Ang mga weekend ay hindi na tungkol sa mga social event, kundi sa pagpunta sa parke, paglalaro ng basketball at pagguhit. Natuklasan ni Mark na si Leo ay may pambihirang talento sa sining isang pamana mula kay Isabel.
Ipinagpatayo niya ito ng isang maliit na art studio sa isang bakanteng silid kung saan malaya itong makakapinta at makakaguhit. Isang gabi habang tinutulungan ni Grace si Leo sa kanyang art project, pumasok si Mark. Naupo siya at pinanood sila. Nakita niya ang natural na pag-aalaga ni Grace, ang paraan ng pagtawa ni Leo kapag kasama niya ito. Nakita niya ang isang pamilya na hindi niya sinadyang buuin, ngunit mas totoo kaysa sa anumang pinlano niya. Isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang paghilom ay nagsimula na, at sa paghilom na yon isang bagong pag-asa ang sumisibol. 2 taon ang lumipas. Ang iskandalo ng kasal ng taon ay unti-unti nang nabaon sa limot ng mabilis na takbo ng balita at naging isang babala na lang sa mga salon at boardroom. Para sa pamilya Bastos, ang 2 taon na yon ay isang paglalakbay, isang tahimik pribado at makabuluhang paglalakbay mula sa pagkawasak patungo sa muling pagbuo. Ang mansyon na dating isang malamig na entablado ng pagpapanggap ay isa ng tunay na tahanan. Ang halimuyak ng mamahaling pabango ay napalitan ng amoy ng bagong lutong pandesal tuwing umaga at minsan amoy ng pintura mula sa maliit na art studio ni Leo. Ang mga dingding ay hindi na pinalamutian ng mga walang kahulugang abstract art, kundi ng mga makukulay na painting ni Leo na nakasabit sa tabi ng mga obra maestra ng kanyang ina. Isang linggo ng umaga ang eksena sa kusina ay simple ngunit perpekto. Si Mark na nakasuot lang ng simpleng t-shirt at shorts ay nagbabati ng itlog para sa pancake. Si Leo ngayon ay 10 taong gulang na mas matangkad at puno ng sigla ang siyang tagahalo ng harina. At si Grace na hindi na isang anino sa kanilang tahanan, kundi isang haligi nito ang siyang nagluluto. Ang kanilang mga tawanan ay umalingaw-ngaw isang musika na mas matamis kaysa sa anumang orkestra na tumugtog sa naudlot na kasal. Ang relasyon ni Mark at Grace ay namukadkad sa paraang hindi nila inaasahan. Nagsimula ito sa pagkakaibigan at pasasalamat, lumago sa respeto at paghanga, at sa huli ay naging isang tahimik at matatag na pag-ibig. Hindi ito ang nag-aapoy at marangyang pag-ibig na inakala ni Mark na kailangan niya. Ito ay isang pag-ibig na itinayo sa mga maliliit na bagay, sa pag-aalala, sa pag-unawa, at sa isang ibinahaging pagnanais na ibigay kay Leo ang pinakamagandang buhay. Walang engranding proposal. Isang gabi habang nakaupo sila sa hardin at pinapanood si Leo na naghahabol ng mga alitap-tap, hinawakan ni Mark ang kamay ni Grace. Hindi ko na kayang isipin ang buhay ko nang wala ka at si Leo. Sabi niya, gusto mo bang gawin nating opisyal ang pamilyang ito? Ngumiti si Grace, isang nangiting puno ng kaligayahan. Matagal na tayong pamilya, Mark. Ngayong umaga, pagkatapos ng kanilang almusal, may pupuntahan sila. Dumaan sila sa isang pamilyar na daan patungo sa sementeryo kung saan nakahimlay si Isabel. Dala ni Leo ang isang palumpon ng mga puting rosas, ang paborito ng kanyang ina. Habang nakatayo sila sa harap ng simpleng puntod na gawa sa puting marmol, walang lungkot sa kanilang mga mukha. Sa halip merong kapayapaan. Inilagay ni Leo ang mga bulaklak sa paanan ng puntod. Hi, Mommy. Masaya niyang bati. Okay na po kami. Sobrang okay na po. May bago po akong art set. At si Daddy, natuto na pong magluto ng sinangag kahit medyo sunog paminsan. Napatawa si Mark. May ipapakilala rin po pala ako sa inyo. Pagpapatuloy ni Leo lumingon at hinila ang kamay ni Grace para lumapit. Ito po si Tita Grace. Siya na po ang bahala sa amin ni Daddy. Huwag po kayong mag-alala. Sobrang bait po niya. At alam ko pong magugustuhan niyo siya. Tumingin si Mark kay Grace at sa sandaling iyon, sa harap ng alaala ng kanyang unang pag-ibig, alam niyang tama ang lahat. Hindi pinapalitan ni Grace si Isabel. Sa halip dinudugtungan niya ang pagmamahal na naiwan nito, tinitiyak na ang pamilyang sinimulan nito ay magpapatuloy na lumago. Hinawakan niya ang kamay ni Grace. Salamat, Isabel.
Bulong niya sa hangin. Dahil sa'yo natutunan kong maging isang ama. At salamat sa'yo. Lumingon siya kay Grace dahil tinuruan mo akong maging isang ama ulit. Pag-alis nila sa sementeryo, hindi sila umuwi agad. Dumiretso sila sa isang parke kung saan malayang tumakbo at naglaro si Leo kasama ang ibang mga bata. Naupo sina Mark at Grace sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, pinapanood ang kanilang anak. Masaya siya, sabi ni Grace, nakasandal ang ulo sa balikat ni Mark. Masaya tayo. Pagtatama ni Mark, hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Mula sa malayo si Leo ay tumakbo. Pabalik sa kanila ang kanyang mukha ay pawisan, ngunit nagliliwanag sa saya. Daddy, Tita Grace, pwede po ba tayong bumili ng ice cream? Siyempre, champ, sagot ni Mark. Tumayo silang tatlo. Habang naglalakad sila, patungo sa nagtitinda ng ice cream si Mark, sa isang gilid si Grace, sa kabila at si Leo sa gitna. Nahawak ang kanilang mga kamay, isang pamilyar na pakiramdam ang bumalot kay Mark. Ito ang pakiramdam na matagal na niyang hinahanap, ang pakiramdam na inakala niyang mabibili ng pera o makukuha sa isang perpektong kasal. Ang tunay na pamilya ay hindi pala itinatayo sa isang engrandeng altar na puno ng bulaklak at mga bisita. Ito pala ay itinatayo sa mga simpleng umaga, sa kusina, sa mga pagbisita, sa parke, sa paggabay, sa isang batang nagpipinta, at sa tahimik na pangako na laging makikinig. Ang batang minsang nagsalita sa altar para iligtas ang kanyang sarili ay hindi na kailangang sumigaw. Ang kanyang tinig ay naririnig na ngayon araw-araw sa tawa, sa mga kwento, at sa simpleng pagsasabi ng mahal ko kayo. Ang kanilang bagong simula ay hindi isang kwentong diwata na walang problema. Ngunit ito ay totoo. At para kay Mark, kay Grace at lalo na kay Leo, iyon lang ang mahalaga.